Jesus, be the center of us all, Lord God. Oh, Lord. Worthy of all praise. Jesus, be the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Yes, Lord, it's always been you, God. Jesus, so declare Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do, oh God. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Oh God, Lord, are the center of it all. Be the center of my life, Lord Jesus. Jesus, be the center of my life. So declare, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh Jesus, you're the center. It's Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you be the Lord. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh God, Lord, this Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, oh, from my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all declare from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh God, Jesus, be the center of your church. All together, so declare, be the center of your church, God. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Oh, sing the name of Jesus. Jesus. Oh, shout the name of
Once again, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, nadakilaan mo. Let's worship the Lord! Yes, Lord! Ikaw ang tunay na Diyos! Ikaw ang tunay na Diyos! Oh God! Hallelujah! Oh Lord! Yes, Lord! Once again, let's all sing. Ikaw ang tunay na Diyos! Yes, Lord! Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala. Sa'yo, Diyos, sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isa pa, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw, O Diyos. Isisigaw sa buong mundo. Nadakilaan mo. Oh God, nadakilaan mo, Diyos. Isisigaw namin, Panginoon. Oh God. Oh Lord. Yes, Lord. We praise you, God. Yes, Lord. Once again, all together, so sing. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw Ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. kadakilaan mo. Give our hands to the Lord. Yes, hallelujah. You're worthy of praise, God. Yes, Lord. Come on, church, let's worship the Lord! Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Sa iyo lamang kami nananalig. Kanimo, Diyos, tanang dungog, tanang himaya, ug tanang pagpasalamat. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan nato ng Diyos, SMDC. Amen. Praise God. Salamat, worship team. Nalaygo ng Diyos ang Ginoo mahimayat sa inyong kinabuhi. Praise the Lord. Amen. Sino nalipay sa presensya sa Diyos? Praise God. Hallelujah. Kahapon narinig po natin that ang isa na nagahatag sa aton o nagahangkat sa aton nga mga lagad, magpangabig o kalag is the love of God. The love of God compels us to share the gospel. And salamat sa Ginoo sa madamo nga magbubuhat karon nga adlaw. Mga kaigsunan, I have a good news today. That there are more from the Lord today. Amen. Andam na ba mo nga musalod sa panalangin sa Dios nga giandam sa aton karon nga adlaw. Karon nga adlaw mga kaigsunan atong hangyoon ang atong district superintendent,
aron ipailayla sa aton ang iyang ang alagad sa Dios nga pagagamiton karon nga adlaw. Hallelujah. Praise God. Maayong buntag ka ninyong tanan. Nakatulog ba mo maayo mga igsoon? Murag dili na tingog sa nakatulog maayo. Nakatulog ba mo maayo mga igsoon? Praise the Lord. Gusto ko makadungog sa kasimbahan nga ang pangalan Amen Assembly of God. Isa'y gusto ana nga pangalan. Kay tama itong ingon ni Pastor Felix, usahay na atay problema sa mga pangalan. Na ay mga pangalan sa itong simbahan nga murag water refilling station. Pero nindot man paminahon, pero usahay mga tao mo tanang unsa ni simbahan man ni or praise God. God is good. And all the time. Wow. Praise God. Karong buntaga, gusto na ako i-introduce ang atuang speaker. Alright? And he is formally married to, not formally, okay. Married to formerly, sorry, hallelujah. Married to formerly Julie M. Rodin, nga karon Bustamante na, ang ilang mga kabataan, si Jane, o Sarah Jane, o si Samuel Johnny. And he has finished his Bachelor of Theology in Wesleyan Bible College, Masters of Divinity in ASEAN Theological Seminary in Quezon City, Master of Theology in Asia Graduate School of Theology, Doctor of Philosophy, Biblical Seminary of the Philippines, Doctor of Divinity, honorary degree granted by Christian Group Ministry Incorporation, MSU, Marawi. Dili pa lang daan mga kaigsonan, pag andam magpanyo, kamurag basig magdugo ato mga ilong anay. He is a pastor and a teacher as well, with his wife for 41 years. Praise the Lord. Pastoring two churches, one in Davao City and in Tagum City. He was involved in various training on theology and church leadership with Wesleyan Church, the Wesleyan Bible College, Biblical Seminary of the Philippines in Valenzuela, Asia Pacific Nazarene Theological Seminary, Alpha and Omega Philippine Mission Incorporated, Koinonia Theological Seminary, and MRBC in the Assemblies of God, Jensen. CMTS as well, Assembly of God in Malaybalay, Bukidnon, and he has ministered as well in Christian Group Ministry, two Christian Group Ministries in Davao City, Halls of Life Bible College of the Four Square in Davao City, and Evangelical Missions College in Davao City. Ladies and gentlemen, let us give our speaker an SMDC welcome, Reverend Dr. Samuel Bustamante. Maayong buntag sa tanan. Magbisaya daw ko. Pero kung gusto mo mag-Ilocano ko, pwede pod. Naimbag nga bigatoy maamin kakabsat, ng Ilocano. Maayong buntag, maayong aga dira sa tanan nga utod ng Ilonggo. Right? Alam nyo, I'm so happy this morning for nandito ako ngayon, no? Nag-English man ko. Wala ko nagdahom nga makabalik pa ko diri after 3 years. Pero may namdom pa mo sa akong mensahe last 3 years. Wala na, no? It's about the portrait of a pastor. Ang larawan sa usa ka pastor. Mao na assignment nako. Karon, wala ko gihatagag assignment. Wala ko gihatagag tema, pero naghuna-una lang pud ko. Hinaot unta nga maka-bless ni sa ato ang mga kasing-kasing, mga kaigsuunan. O nagampo ko nga ang Ginoo mamuhat sa atong mga kasing-kasing karon. I assume o ginailan ako nga kitang tanan sulugoon. Tama? Servants. Servants of God.
Kay basig na ay dili gusto diha tawag og sulugoon. Alright? Na-bless po ko sa atong praise and worship. Murag gibati na ako nga karon na po ko naka-worship og tinuoray. Bitaw, gimingaw ko sa ingani nga worship ba. Right? Sa iloon lang ko sa Ginoo kay wa ko kaya nag-worship sa uban. Salamat po ko sa leadership sa Assemblies of God. Ganihan nagisgot mo pangalan sa church, di ba? Pero ingnon ta mo nga mo na pinakamaayong pangalan. Tungod kay biblical gyud ni siya. Assemblies of God. Right? So, pasalamat ko sa atong leadership, Pastor Tulang. And I really appreciate ang leadership sa Assemblies of God. Bible school ba yan o church o sa district ba yan? One thing I appreciate actually, because I was observing since na-associate ako sa Assemblies of God, ang vision ba? Ang vision sa leadership o ang sigasig nila sa trabaho sa Panginoon. Butang man nimo sila sa Bible school, makita gihapon nimo ang ilang heart nga sentro gyud diha nakatutok gyud sa trabaho sa Ginoo. Butang nimo diha sa local church o sa leadership sa district, mabati gihapon nimo ang ilang kasing-kasing. So praise God for such an example of leadership og hinauton ta nga mahimon ang kuliran. Example, sumbanan kanatong tanan. Mga kaigsunan. Ang atong mensahe karon naguluhan, revisiting our call as servants of God. Asa ba ta? Naka-on na ba ni? Alright. Isay mo tabang sa ako. Kay murag bag-o ning kuan. Asa na ako nitotok dito? Sila lang. Alright, di bale, introduction pa lang. Alright, revisiting our call as servants of God. May man po ding bisitahon nato pagbalik, di ba? Kay murag, bakang uban nakalimot na sa ilang tawag gikan sa Ginoo. Alam nyo, 3 weeks ago, adun ako'y D-group o discipleship group diri sa Davao. O dito sa Tigumana namo, nag-abot-abot na sila. Ang unang miabot, ingon siya, Pastor, you know my heart is bleeding. Ano sa may naitabo ni atong 3 weeks ago sa atong nasod, di ba? Minom doon pa mo? Gina-connect lang na ako. Kunya na apoy misunod nga miabot, ingon siya, alam mo, Pastor, nagdamgo ko. Nga katong nagdaog-daog sa ato ang former president, gilugit na ko iyahang mata. so sabi ko, grabe no, reaction sa mga tao. Sa cause sa usa ka leader, no? Ma-appreciate nimo ang ilahang reaction. Pero ingon ako sa akong una-una, mao po ka ni reaction nila mahitungod sa trabaho sa Ginoo. Di ba? So, let us remember that God has called us, no? Gitawag kita sa Ginoo sa pinasahi nga tawag sa ato ang kinabuhi. And let us remember, nga diri sa kalibutan, daghan ang mga butang nga makaagaw sa atong attention, makaagaw sa atong affection, sa atong mga pagbati, di ba? O makaagaw sa atong mga focus. Mao nga bantayan nato kay basig ma-transfer na ang ato ang mga attention ug wala na dito sa gikatawagan sa Ginoo kanato. Alam ba ninyo mga kaigsuunan that our God is a God of distinction.
He's a God of distinction. Kaya kung dili pa siya God of distinction, nga walay kalahian sa kalibutan, unsay may kapuslanan sa atong pagkakristohanon o pagkatinawag sa Ginoo. Okay? I'll just give an example. Sa dihang gitawag ang Israel gikan sa Egypt, ingon sa Ginoo, I will remove my people from Egypt para mahimo silang pinasahi, no? Na isalsalumina kung sa Ilocano pa. Nga katawhan, di ba? So he's a God of distinction. Sa dihang gihatag ang Ten Commandments, usa ka na katimailhan nga God is preparing people to be distinct, nga ang mag-describe sa ilang character mao ang character sa Ginoo. Sa diha nga naa sila sa kamingawan, ingon sa Ginoo, my presence will be with you. Right? Ang akong presensya magauban kaninyo. Tungod kay gusto niya nga maoy timailhan sa iyahang katawhan ang buhi nga presensya sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. That's a distinction. Okay. Mao nga, bisan pa ang atong tawag nga gikan sa Ginoo, usa ka na ka pinasahi nga tawag. Dili na siya usa ka ordinaryo nga tawag. Ang atong mensahe karon, kutloon nato diri sa John chapter 17, kung nakita ninyo diri, verse 18 to 26. Dili na nato ni basahon, apan tumbukon lang nato ang mga bersikulo nga matunong sa mga puntos nga ato ang pagasaysayon karon. Sugdan ako kini sa usa ka bahin sa prayer ni Jesus para ma-refresh ang atong mga panghunahuna. Unsa gyoy pinaka-importante nga butang nga sulod sa pag-ampo ni Jesus sa iyahang mga tinun-an. Ingon siya dere, sa right ko, di ba? Go right. Go right, no? Yep. Ayaw. Di siguro mabot. Pwede yan siguro diha. Pwede lang mag-operate diha sa kwan. Okay? Diha sa verse 18, ingon siya dere, I would like to start with this verse tungod kay mao ni naghatag sa basihan sa ato ang imahin nga mga pastor o sa tawag nato nga mga pastor o mga magbubuhat sa Ginoo. Ingon siya diri sa English, as you sent me into the world, I have also sent them into the world. Sa Bisaya, maura ni Bisaya nga akong gisulat diri. Ingon nga ikaw nagpadala ka nako nganhi sa kalibutan, ako usab nagpadala kanila nganhi sa kalibutan. Unsa may nakita nato diri mga kaigsuonan nako ang mga magbubuhat sa Ginoo. Ginahatag diri ni Jesus sa iyang pag-ampo ang iyahang mismo nga ehemplo kanato. Kung unsang klase siya nga gipadala sa amahan diri sa kalibutan, maupod ang kinaiya sa iyahang pagpadala kanato dinhi sa kalibutan. In other words, we have a pattern. We have a model nga dili ta pwede mo gawas diha. Okay? Kung unsa ang character nga gipakita sa Ginoo sa iyahang pag-alagad dinhi sa yuta sa hamubo nga time, maupod ang kinaiya nga angay natong batunan bilang iyahang mga katawhan o mga magbubuhat. Now, let us emphasize that. Tungod kay kung dili nato na emphasize sa atong ginabuhi o dili nato na pabag-uhon, dili nato na refresh sa atong mga panghunahuna
ang mga butang ni ining kalibutan pwedeng muagaw ni ana kanato. Ug mawala ta sa ato ang klaro nga gitawagan sa Ginoo. Napansin ninyo kining pulong? Ingon sama sa pagpadala nimo kanako ngani sa kalibutan. Ing ana usab nga akong ipadala ang akong mga magbubuhat. So dire, gihatagan kita ginatawag nato nga norm or model, no? Modelo. O gigamit diri ang pulong nga send, gipadala. Pero mga kaigsuonan, adunay duha ka pulong nga ginagamit sa Griego. Tugot sa ako mga kaigsuonan nga mogamit ko Griego diriha para ma-emphasize nato ang gusto natong ipasabot sa atong tanan. Ang word nga send, adunay duha ka pulong sa Griego. Ang una, mao kanang pempo. Mao ni ang common, ordinaryo nga pulong nga ginagamit sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi, sa adlaw-adlaw nga kalihukan. Pero ang ikaduha nga pulong, mao ang apostelo. Ang apostelo, mao nay termino kung ang pagpadala may kalabutan sa usa ka tahas, no? May programa, mura kag ambassador ani. But ingnon adunay authority nga nagpadala kanimo ug adunay siya design kung paano nimo i-perform ang imuhang tahas o kinahanglan mo agad ka sa mga butang sa nagpadala kanimo. Mao kana ang gigamit ni Jesus Christ sa iyahang kaugalingon nga he was sent with a mission. Gipadala siya nga adunay mission, adunay tahas. O gipadala po niya ang iyang katawhan nga adunay mission og tahas sama sa mission og tahas nga naa siya. But ingnon dili gyud maglahi, di ba? Mao nga kung magpastor ta, kung kita nga mga pastor tanan, kita nga magbubuhat sa Ginoo, aduna tay usala nga tahas nga gikan sa Ginoo. Di ta pwede mag-invent og tahas-tahas nato, di ba? Nabay mga pastor mag-invent og tahas nila? Pastor na mao ni akong mission, pastor. Di ba? Di na siya pwede. So, in the Gospel of John, sa Gospel ni John, gi-emphasize ni kaayo nga ang Ginoo ug ang iyang plano mao'y ginatawag nga reference point, mao'y ginatawag nga center point, no? Anchor point. Og mao'y basihan sa tanang klaseng sa response o tubag nato kinahanglan naka-anchor ang ato ang tubag sa tawag sa Ginoo, ang atong kiniiya, ang atong mga buhat nakaangkla diha sa Ginoo ug sa iyahang plano. Our total ministry should be anchored in God and in His plan. Mao nga, pwede nato i-check actually kung unsay atong ginabuhat as pastors. Bisag personal, pwede nato i-check, Lord, tama ba ni akong ginabuhat? Nasubay man ni sa imong plano? O nagaagad ba ni sa imong kabubuton? Right? Pwede nato ma-check kanunay ang ato ang kaugalingon nga magbubuhat sa Ginoo. Mao nga, adunay tulo ka butang nga gusto na akong hisgutan karon ri mga kaigsuonan. Unsa ka importante ang mga pahinumdom nga angay natong bisitahon sa atong tawag bilang mga magbubuhat sa Ginoo. Right? Ang una, nagaingon diha sa verse 19, we are set apart for the kingdom work. Maunay bisitahon nato, no? Bag-o lang mi nag-retreat sa mga 4 years, no? Sa Mount Apo. Ug mao ni ang among gi-emphasize
wala nato ginabisita kanunay ang atong call, di ba? Daghan ang mga call nga moabot sa atoa. Di ba? Pilaman ka call ang madawat ninyo sa usa ka adlaw. Di ba? O, bisag iana lang nga simple nga illustration ha. Pila ka call ang madawat nato sa usa ka adlaw. Pila ka call ang ginatubag nato. Pero ang pangutana nako, nahinomdom ba ta sa call sa Ginoo kanato? Now we are called to be set apart for the kingdom work. Unsa ingon ni Jesus diri sa verse 19? Ingon siya, for their sakes I sanctify myself. Sa Bisaya ana, gibalaan nako ang akong kaugalingon. Right? Kaning word nga balaan usay medyo langit nun ra kayo, no? Pero dapat ma-simplify nato ni siya. Kaning word nga sanctify is actually, ang basic meaning niya ni is to set apart. Igahin. No? Mao nga, kung sa Ilocano pa, kung gigahin ganita, na isal salumina, dayjay biyag tayo. Diba? Na isingsingayan. Na isal salumina. Pinasahi. Lahi siya. Dili siya pareha sa uban. Mao nay usa ka butang nga i-appreciate nato kanunay kita nga mga magbubuhat. Balikan nato ang atong tawag. Kalisod man pod nga kada adlaw lahi ang atong gina-entertain nga tawag. Mao sahay wala na ta sa atong trabaho nga tama. Tungod kay wa gani ta kabalo kung unsay tawag nato. Kay wa man tay review sa atong tawag. Diba? Let us remember we are set apart by God. And that setting apart is vested with a great mission. Gisuluban na siya. O pinasahi nga mission. Nga bisan pa unsay mahitabo sa Pilipinas, kana atong mission dili mapiktaran. Right? Kinsa pa ba'y nagdadalamhati ngayon? Wala na. Oh. Actually, affected man tang tanan kay tao man ta, di ba? Nakaingon sila nga, kung Kristohanon ka, kung pastor ka, dapat dili ka political. Di man kumutuan na. We are always political. Why? Because politics is people. That's why we react sa mga sitwasyon. Because we are people. Right? Tanawan niyo, bisan pa ang larawan sa atong politics ngayon, ang ilabang attention na sa mga trabaho, dili. Ang ilang attention na sa tao. Because politics is about people. Right? So, hinumduman nato nga pinasahi, no? Naisal salubina dayjay panangilasin ni Apo Dios kada tayo. Kakabsat. Diba? Mas malami pong Ilocano, no? Oh. Pinasahi ang paggahin sa Ginoo kanato mga kaigsuonan. Tungod kay gisangunan kita og usa ka mission nga langitnon. Usa ka mission nga magbag-o sa kinabuhi sa tao. Usa ka mission nga magdala og kabaghuan sa atong kalibutan. Usa ka mission nga maghatag kabaghuan sa atong mga kiniiya. That's why when we are a pastor and we don't know our message, how can we make a distinction sa trabaho sa Ginoo? Unsaon nato pagpadayag sa usa ka lahi nga kinabuhi ngadto sa uban? Kung ang atong kinabuhi sama ra man pod diha sa atong mga silingan. Di ba? So, maunay una nga hinumduman nato ug angay natong bisitahon mga kaigsuonan. Tanawan niyo for their sake, no? Ingon si Jesus para sa ilaha, no? Mahitungod sa ilaha for their sake. Gibalaan nako ang akong kaugalingon. Right? So our call
atong tawag in the kingdom of God should rise above anything in this world. Ang atong tawag sa gingharian sa Ginoo should rise above our denominational connection. Diba? Kaya usahay, mingon ta gitawag ko kay connected ko ani. Kung na-disconnect ka na, di ka natawag. Diba? In other words, ang mga proseso diri sa kalibutan, they come and go. Diba? Magbabago yan. Pero ang atong tawag gikan sa Ginoo dili na siya magbago mga kaigsuonan. Our call as Christians and as workers of the Lord should rise above our church membership. So, mana, kinahanglan mas taas, no? Should rise above the failures of our co-pastors. Kaya usahay nakaangkla man guno. Nami ginadil karon nga church. Ngayon sila di mi mobalik diha nga church kung mao lang gihapon ang pastor. May pud kay dili pud balihon no. Di na pud ko mobalik diha nga church kung mao lang gihapon ang mga members. Diba? So you see, kahit sa Christian church ngayon, kung nalimot sila sa ilahang gikatawagan sa Ginoo, nganong they are Christians today, ma-focus ang ilahang mga attention diha sa mga kahinaan sa tao. Diba? Sa failures sa tao, sa mga limitations sa tao. Diha ma-focus ang ilahang mga attention. You know, if our response bilang mga magbubuhat sa Ginoo, nakasandig ni ini nga mga butang, unsay mahitabo, it will soon diminish our enthusiasm and our determination to work for God alone. Kung diri nakatutok ang atong attention, ang atong mga paglaom, maghinay-hinay nga mukunhod ang atong kadasig sa pagpamuhat sa Ginoo. Nasulayan man na siguro ninyo, di ba? Hinay-hinay, di ba? Dili na taganahan tungod kay diha nakasandig ang atong paglaom sa mga limitation sa tao. Balikan nato ang atong tawag. Right? Tanawan niyo si Paul, di ba? Sa 1 Corinthians. Sa dihang nagbahin-bahinay sila, ingon si Paul, alam niyo mga kaigsuunan, kay ambot o about baptismo man siguro to ilang gipag-agawan kinsay nagbaptize sa ila, mingon siguro uban si Paul yun, ang uban ako si Dr. Bustamante yun, ang uban mingon si Pastor Tulang yun ang nagbaptize sa ako kinsa imo brad kinsa may nagbaptize sa imo si igsuon kuan alayman lang ingon si Paul yun siya. Actually, that is not my main call. Although baptism is important, that is not my main call. Sabi niya. Kasi sabi niya, kay maghinay-hinay kawala ang gahom sa cross kung mututok kita ni ini nga mga limitations sa tao. So let us go back to our main call, mga kaigsuonan. Balikan nato ang atong gikatawagan. Usahay, igo lang, bisag kortina lang sa simbahan. Color lang sa kortina, di na ta mo simba. Nga wala na pagustuhan ang ato ang gusto. No. Wa na pagustuhan ang color sa tiles nga atong ibutang. Wa lang ka na kumusta ni pastor. Wa lang ka na kantahan og birthday. Di ka na mo simba. Ana lang mo pahilayon sa ato tungod sa tawag sa Ginoo. Murag simple lang nang ang mga butang, no? Pero daghan ang nagakahitabuan na. Daghan nagakahitabo niya na mga kaigsuonan. Let us remember, our call is very special call. Because it is the Lord who called us. And the content of our call is not something ordinary.
It is special because it is a message of change, a message of salvation, a message of hope. Maunay dala-dala nato nga mensahe. Sa mga kaigsuunan, have you visited your call as set apart people for the kingdom work? Ang ikaduha, we are designed to be one with God and His ultimate purpose. Nadisenyo kita para makihiusa sa Ginoo o sa iyahang ultimate nga katuyuan o mission. Tanaw nato diri sa verse 20 to 21. Ingon siya diri, I do not ask on behalf of this alone. No, wala ko Ginoo amahan nagapangayo para lang niining mga first group of disciples. Okay? Apa nagaampo ako kanimo para ni adtong mga mutuo kanako pinaagi sa ilang mga pulong. Meaning to say, ang product sa ilahang pagministro, giampuan na daan na sa Ginoo nga unsa? That they may all be one. Nga silang tanan mausa sama sa kanato, amahan nga siya, even as you, Father, are in me and I in you, that they may also be in us. So, ibig sabihin, gusto gyud sa Ginoo, nga? Ang design gyud sa Ginoo, nga dili magkawatak-watak ang iyahang mga katawhan. Tungod kay our unity, our fellowship, is a reflection of the unity of the Godhead. Reflection na sa kinaiya sa Diyos. Alright? Mao nga the I in me and I in you nga principle of relationship is very important. Mao na'y i-maintain nato. Nga naman, kaingon siya, so that the world may believe that you sent me. Aron ang kalibutan mo tuo nga ikaw nagpadala kanako. You see, very simple lang, no? Importante di ay kayo ang tinatawag na to nga unity. Mao nga, kung sugdan gani nato nga bungkagon ang iglesia, bungkagon ang trabaho sa Ginoo, you are accountable sa mga tao nga naa pa untay higayon nga motuo sa Ginoo. Diba? Apan dili na motuo karon. Sao man ako na pagtuo ng mensahe diya ni Pastor nga nagkagubot gani na sila. Diba? They will not believe, diba? So ang pangutana karon, how important is the unity or oneness with the Lord and His ultimate purpose? Unsa ka importante kini? Ang unang rason is that credibility of His disciples' witness. Kabalo po unsay credibility? Kapani-paniwala, no? Ang ilahang patutuo. Right? Kapani-paniwala, matuuhan, credible, kasaligan ang ilahang patutuo. Mao nga, kaning unity nato sa Ginoo, pakihiusa nato sa Ginoo, is very important og sa iyang katuyuan. Tungod kay, ang unang pakusgan niya ani, kita mismo nga magbubuhat sa Ginoo, ang atong ginasulti, the credibility of what we are talking to the people. Sa witness nato. Yun siya diri, I do not ask on behalf of this alone, but for those who believe in me through their words. People begin to believe through their words because they are credible. Credible. Alam niyo, when Israel committed sin sa kamingawan, mingon ang Ginoo, dili na kumuuban ninyo. Bahala mo. Pakaulaw-ulaw lang mo sa akong pangalan, ingon sa Ginoo. Sa Exodus chapter 32-33, makita nato na siya. Unya, gikuyawan na si Moses. Musaon na lang min, kay ingon
sa Ginoo, kung mapadayon mo, bahala mo, kamo na lang. But my presence will not go with you anymore. Ingon sa Ginoo. Kabalo ba mo aning presence? Mo ni ginatawag nga face. Sa Hebrew nga language, ang ginagamit sa word nga presence is face. So kung ibutan nato na nga translation, lakaw na mo kay ang akong nawong di mo uban ninyo. Pangita na lang mong nawong diha nga pwedeng manguna sa inyo ha. Di ba? Oh. Mao na literal nga meaning sa presence, the face of God. Right? So sabi niya ni Moses sa Ginoo, the Lord, ayaw po gana, oy. Magluod man po kadayon. I-dramatize na ako ha. Alam mo Lord, ingon siya, kung ang imong nawong, di mo ba na mo, huwag yun may makita daring nawong. Bisa kani akong nawong karon, di ni pwede manguna diri sa grupo. Imo lang yung nawong Lord. Kaingon siya, kung dili ang imong nawong maoy manguna sa among paglakbay, how can we be distinguished by the people around us? Is that a powerful reminder to us?